Akala ko yung kopyahan mga biruan lang o nung araw sa eskwelahan nangyayari. Ah, yung iba naman kung saan-saan lang ginagawa na dinadaan sa biro yung kopyahan. Abay sa incoming impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay lumalabas na parang inaagaw ba o gustong kunin ng defense team umano yung ilan o yung testigo ng prosecutors. Aba, kakaiba yan. No? Ito yung bagong spokesperson ng Team Prosecutors na nagsabi nito at umaming merong mga ganong galaw. Okay? Bakit nagkukopyahan? Bakit hindi mag kanya-kanya ng ebidensya, counter evidence at testigo para ho sa kanilang mga ipinaglalaban? Pakinggan natin ito. Ng defense team ni VP Sara. 51 raw ang common witnesses ng magkabilang panig. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. Attorney Because Tolosa. with that, that's how they'll understand if the intended testimony is relevant or not, if they will just be a duplicate of statement of another witness. Handa naman daw ang defense team na sumagot kung hingan sila ng komento ng impeachment court. Hindi ko kasi maintindihan ito. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief, no? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. Sinagot naman ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro ang kumakalat online na kinain daw siya sa So, debate. issue yan, no? So, kita nyo, talaga hong masalimuot, talagang kaabang-abang ang incoming impeachment trial ng Vice President. Nasa pre-trial pa lang ay may mga masasalimuot ng isyong technical at legal. Pero normal lang po yan. Parte yan ng strategy siguro ng magkabilang panig. Tayo naman ay nagbabantay lang dito, binabalita lang natin. At yan naman hong issue na tungkol sa parang nag-aagawan ng testigo, bahala na din ang mga senator judges kung paano nila tatanggapin yon. After all, ang lahat ng senator judges ay mayroon authority questioning ang proseso, questioning ang presentation ng dokumento, ebidensya at testigo ng magkabilang panig. Kasi yan ay labanan ng mga testigo at ng ebidensya. So kung paano mo ilalatag yan, paano mo ipipresenta yan, merong authority ang presiding officer at ang senator judge na i-clarify yan para saan, ano ba ang alam ng testigong yan, para saan ba yung ebidensyang yan. Yan po yan. Kaya masyadong legal at technical. Kaya ho, sabi ko nga sa inyo nung nakarang araw pa, araw-araw, oras-oras may balita sa trial. Lalo na ho sa pagsisimula nito. Kasi marami ho talagang isyong puputok dyan. Ngayon, kung totoo na aabot ng 51 o 57 yung testigo ng prosecutors, kung ilan ang testigong ipipresenta ng depensa, hindi natin alam. Hindi pa yata sinabi kung ilan. So matagal po ito. Doon pa lang sa plano kung gaano katagal yung trial, magkaiba na Parang ang gusto ng prosecution sa dami ng kailang testigo at ebidensya ay 62 days. Pero ang gusto naman itong defense team ay 30 days lang. Kaya may kanya-kanyang anggulo dyan. Gustong patagalin ng defense counsel ng prosecution para mailatag nila ang lahat ng detalye ng korupsyon at betrayal of public trust. Pwede namang ang diskarte ng kabila, kaya gusto nila 30 days lang para hindi na humaba at hindi na masyadong ma-expose ang mga posibleng violation o pagkakamali ng Office of the Vice President o ng Vice President mismo. Pwedeng yun po. Sa pantaha lang natin yan. Pero pwedeng ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, technical and legal na iusapin ang impeachment process. Kaya hindi lang mga senator judges ang dapat maging matalino sa pag-handle nito. Kaya dapat lahat ng Pilipino, paborman kayo hindi sa kung sino man ang inyong pinapaboran, ito po ay impeachment na ang complainant ay mamamayang Pilipino. Pro Duterte o anti-Duterte, pro Marcos o anti-Marcos, Pilipino tayo. Dahil ang pinag-uusapan dyan, pera ng bayan sa graft and corruption. At betrayal of public trust, kawalan ng tiwala sa opisyal ng Vice President. Diyan po ang issue dyan. Kaya hindi ho biro yan. Napakasensitibo yan. Okay? Isipin mo ganun karaming dokumento sa isang kaso pa lang.
abay talagang mahaba-habang usapan. Ngayon, kung di ako nagkakamali at kung hindi mababago, ang plano yata ng trial nila sa umaga. Umaga gagawin. Kasi sa hapon, ginagawa nila yung yung mga proposed bill ng mga senador. Parang baliktad. Nung panahon ni ERAP, trial ni Corona, laging hapon ang impeachment court. Sa umaga ginagawa yung trabaho ng mga senador. Ngayon yata may balak na gano'n. So ano man po kailang gagawin, yung schedule, exclusive yan sa mga senador. Basta ang mahalaga, matuloy ang trial. Dapat mahaba-habang oras ang kailang ibigay sa trial. Kasi kung aabutin ito ng 62 days ang gusto ng Senado sa trial, ng defense ng prosecutor, yung kabila hihingi ng ibang araw din. So, hindi pala kayang tapusin ito hanggang September. Huwag na maabutin ng Pasko. Ibig sabihin, alam mo naman, pagdating ng September, bare month na yan, nag-aamoy Pasko na. Kung hindi kayang tapusin hanggang September, abutin ng October, matindi talaga. Ano kaya ang magiging resulta nito? Magiging maganda ba ang Pasko at bagong taon ng mga mamamayang Pilipinong complainant nito? O si Sara Duterte ba ang magiging maganda ang Pasko at bagong taon after ng trial at decide? Mukhang aabuti ng papalapit ng Pasko, hindi pa tapos ito. Ganong kahaba. Dito lang sa pre-trial Akala nga natin matatapos nito ng 1 araw o 2 araw lang. Hindi. Naka2 araw na, hindi pa tapos. Pre-trial pa lang yun Submission pa lang yun ng dokumento. Ang tutuusin, mas mabilis yun dahil pipresenta mo lang yung dokumento mo, ang ebidensya, listahan ng mga testigo, yung kabila ganon din. At kung ano pa. Pero natagalan. Dalawang trial, pre-trial na, hindi pa tapos. Meron pa itong kasunod sa 25. Sa 25 po ang sunod na pre-trial. Tapos sa July 5, yun ang actual trial. Simula lang yun. So talagang mahaba-habang usapan ito. Huwag tayong magsasawa dito Huwag po kayong magsasawa. Kailangan pong bigyan nyo ng panahon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin sa abroad. Magbigay kayo ng panahon makinig at manood dito sa trial na ito. Kasi ito ay very educational ang magiging dating. At ito ay sensitibo dahil first time nga na ang Vice President ang isasalang sa trial. Ang isa sa mga abangan dito, kaya bang humarap ni Sara o hindi? Haharap ba siya o hindi? Kaya ba niyang harapin ang mga testigo at mga dokumentong magpapatunay sa betrayal of public trust at graft and corruption? Yan po yung isa sa abangan. Kasi may punto na may sinasabi yung ibang hindi kailangan humarap si Sara. Sabi naman ng iba, kailangan niyang humarap kasi siya ang dapat magpaliwanag ng posibleng violation, hindi abogado lang. Abangan!